Pwedeng pula, berde, dilaw at puti. Pwede ring sama-sama sa iisang hulma na parang rainbow. Yan ang madalas ihaing jelly o gulaman sa mga handaan. Ngayon, ang kinasanayang panghimagas, hindi na lang sa cup at lianera matitikman. Dahil ang gulaman parang cake na ang datingan. Iba't ibang hugis, laki at makukulay na disenyo. Animoy crystal display pero pwedeng lantakan. Meet Lou, ang jelly master sa likod ng makukulay na jelly cake na ito. Yung jelly cake po, gawa siya sa jelly na gawa po sa seaweeds. Then yung base po na may milk tsaka gelatin. Mahilig po talaga kasi ako sa art. Tapos gusto ko po mag-explore ng iba't ibang medium ng arts. At that time working po ako. Tapos trinay ko lang po mag-class. Para mas matuto, present sa mga jelly workshop si Lou. Gamit ang tinunaw na jelly at customized syringe, unti-unting nag-practice si Lou. Bale, nung nag-enroll po ako ng workshop, hindi ko siya naisip na gawing business kaagad. Gusto ko lang talagang ma-experience, ma-try kung paano siya gawin. Yung process kasi nung paggawa ng jelly, parang medyo tedious siya. Kailangan may saktong temperature yung solution para hindi siya runny. Kasi kung ganun, maging malabo. Sa bawat pagtusok, nakakabuo si Lou ng iba't ibang jelly cake. Mostly yung design lang talaga po, yung nagkakamali. May one time po may nag-order ng Hello Kitty na shape. Parang bago lang ako sa paggawa ng other designs nun. Pag-flip ko ng cake, iba yung itsura niya. Parang naging monster tuloy yung Hello Kitty. Importante po talaga yung matuto ka on your own. Kasi hindi naman lahat matuturo sa workshop. Tapos manunod ka lang ng tutorials ng iba. Ang bawat jelly cake masterpiece maituturing. Dahil competitive tayo, kayang-kaya natin ito dahil jelly lang naman ito. So, Lou, let's do this! So, ito yung sample ng jelly cake na gagawin daw ni Lou. Tatalunin kita. Sige po. Bale, ito po yung needle sa yung gitna po ng flower. Sa gitna. Yan, tapos? Tapos, sa gitna po, saksak lang ganyan. Dandahan lang po. Push niya lang po konti yung syringe. Yan, sige po. Medyo pa circle po yung gitna ng flower. Paano? Medyo galaw-galaw niya po yung angle. The artistic part of me. Sa paggawa ng base, paghahaluin lang ang jelly powder, asukal at tubig. Lalagyan ito ng flavoring para magkaroon ng lasa. Papatigasin po siya. Usually, mga 2 hours minimum po. Tapos, i-ref po. Usually, overnight ko po siya nire-ref. Pag hindi po kasi siya nag-set ng tama, malambot po yung jelly. So, may chance na babagsak siya on the way. Sa paggawa naman ng makukulay na disenyo, gatas, jelly at food coloring naman ang gamit ni Lou. Kapag matigas na ang jelly base, atak Susan! Gawin na ang pangmalakasang design. O, tama ba ng kaunti? Opo, pero malayo. Dapat dito po sa center. Paulit-ulit. Sa center po. Mukhang ako ang matutunaw dito sa ginagawa ko. May pag-asa kayang mabenta ang jelly cake ala Susan? Kaya mo na, hindi naman contest. Pagiging kakaiba ang isa sa bentahe ng jelly cake business ni Lou. Yung initial investment ko po sa workshop, around 10,000. Tapos, in-encourage ako ng mentor na sabi niya, oh, malapit na yung Chinese New Year, sakto, ganun. So, talaga ever since nun, after nun, talagang pinursu ko, pinactice ko siya, day in and night. Pero kung DIY muna ang naisubukan, siguro around 2,000 meron na po, ganun. Nung start lang, round lang, tsaka koy, tapos gradually nag-add ng ibang sizes. ang bawat kulay at detalye ng kanyang cake, masinsin at mano-manong hinuhulma. Pinaka-basic po na kailangan yung needle. Yun po kasi marami siyang magagawang shape. May mga fruit flavors like lychee, almond, mango, ganun. Recently, nag-explore po ako sa 4D na cakes. Pero sa kabila ng dumadagsa niyang orders, nariyan pa rin daw ang mga pagsubok. Bale, yung isang mall po, nag-reach out sila, mag-o-offer sila ng space
Actually, rent-free nga po yun eh. Pero limited time lang po. Talagang 6 months lang siya. Nung una lang po siya malakas. Kasi parang hype, ganun. Tapos nung nag-die down na nun, wala pong masyadong orders. Si Lou muling bumalik sa simula kung saan pag-aalok online ang kanyang diskarte. May version din siyang ginagawa na hugis number at may kasamang sariwang prutas. Kaya pag-flex niya online, hook agad ang kanyang mga suki. Ang dali-daling ginagawa ni Lou, ako hirap na hirap naman. Kung boom ang negosyo ni Lou, mukhang napaglipasan naman ang aking jelly cake. Kaya hihingi ako ng tips sa master jelly maker. Pati magpaghawak ng ano, no? May ganun eh, may style, no? Okay. Angle lang. Angle. Sa First center. time. Apo. Yan, tama po. Sa center po. Dito. Yan, dyan po. Sa loob po kayo magpipindot ng Ba't nauna yung pindot kasi tutusok muna, no? Ayan, Bago tingnan niyo po, nag-form na yung leaf. sa loob, teka lang. Apo. Yan. Yan. Ayun. Okay po. Yan! Ay, pero bulaklak na siya kaya, Opo. no? Maganda na ba? Pwede na? Ano? Yan, pwede na po. Alam mo to, kasi ito yung nalantang bulaklak na may dahon pa, no? Pakita mo yun sa'yo. Ito yung premium. Ito yung laglag na sa puno. Kakainin niyo ba o i-display niyo lang? Parang di ba sarap i-display na lang dahil ang ganda? Parang di ba ayaw mo na lang siyang kainin, gusto mo na lang siyang tignan. Masisira yung design. Ay, ang masaya. Lamig. Sarap. Kunat. Firm na firm. Okay. Kahit di raw singdali ng pagbuo ng gulaman ang pagninegosyo, di raw sumuko si Lou. Gusto ko po kasi sariling manage ng time, ganun. Tsaka malakas po yung cakes, lalo na pag sa seasons na birthday, Christmas, ganyan, Mother's Day. So, dahil dun sa mga holidays, naisip ko na, kaya naman pala ganito yung sales. Dun ako naglakas loob na pwede na akong mag-resign sa corporate job. Usually po, pag regular days, around 50. Pag holidays po, mga 100 plus talaga. Kung may unique technique si Lou sa pagdidisenyo, may pa-secret reveal naman siya sa pagninegosyo. Wala naman pong pinanganak na magaling. So talagang practice lang, lakas ng loob. Kailangan mag-research talaga. Kahit papano po, kahit 30 minutes a day, dapat pagtuunan mo ng oras para ma-reach yung goal. Malambot man at madaling matunaw na tulad ng jelly cake dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan, unti-unting nabuo at nahulma ang matibay na pundasyon sa pagninegosyo.